Kailan ba naging tama na ang katahimikan ang maging kabayaran ng katarungan? Hanggang kailan natin ipipikit ang ating mga mata sa mga kwentong pilit na itinatago ng tradisyon? Sa isang mundong ang boses ay kapangyarihan, paano na ang mga batang babae na piniling manahimik dahil yon ang turo ng kanilang kultura? Sa dokumentaryong ito, makikilala natin ang ilang kababaihan ng mga Tiduray, mga inosente at musmus pa lamang, pero pinasan na ang bigat ng desisyon, hindi naman nila pinili. Pera kapalit ng dignidad, kasal kapalit ng trauma, at katahimikan kapalit ng hustisya. Ito ang kapalit ng katahimikan, isang maselang kwento na pananahimik at paninindigan na nais naming siyasatin mula sa mata ng etika at katotohanan. Ang tanong, nababayaran ba talaga ang kahihiyan at kapalpakan ng sistema na nag-udyok ng panghabang buhay na pasakit? Isa sa mga nakaranas ng pananahimik ay si Dolores, 25 taong gulang at may sakit sa pag-iisip. Ay paulit-ulit na ginahasa ng kanyang kapitbahay at nabuntis. Sa halip na kasuhan, ang insidente ay naayos sa pamamagitan ng isang kabayo at 6,000 bilang bayad sa kahihiyan. Kalaunan, pinilit siyang pakasalan ang nang-abuso sa kanya bilang bahagi ng tradisyong pangtribo. Bagamat labag ito sa batas, pero tinanggap ito ng komunidad bilang praktikal na hakbang upang mapanatili ang katahimikan at dangal ng tribo. Ngunit hindi nagtatapos dito ang kaso ng paulit-ulit na panggagahasa. Ang magkapatid na sina Marisol at Jasmine, edad 5 at 10, ay paulit-ulit na ginahasa ng sarili nilang tsuhin. Nadiskubre lamang ito nang mapansin ng asawa ng talarin ang pang-aabuso. Sa kabila ng pananakot, pinili ng pamilya na isampa ang kaso sa korte kaysa tanggapin ang bayad sa kahihiyan. Dahil sa matinding trauma, hindi na ituloy ng ina ang panayam, kaya pinili ni Cara David na itigil ito, isang pagpapakita ng respeto at etikal na pamamahayag. Mayroong batas ukol sa panggagahasa. Ayon sa Republic Act 8353 o ang tinatawag na Anti-Rape Law of 1997, ang panggagahasa ay isang mabigat na krimen na hindi maaaring maayos sa pribadong kasunduan. Ngunit, sa komunidad ng mga Tiduray, hindi ito ipinatupad ng maayos dahil mas mataas ang mga paniniwala ng tribo. Para sa mga Tiduray, ang panggagahasa ay hindi itinuturing na krimen, kundi isang forma ng panliligaw. Dahil dito, nawawala ang saysay ng human rights at ang kahalagahan ng consent at karapatan ng kababaihan. Madalas sa mga malalayong lugar, ang pagbayad sa kahihiyan bilang solusyon sa maling ginawa. Ang tanong, sapat ba ito? Sa halip na idaan sa tamang proseso ang kaso ni Dolores, ito ay inayos pamamagitan ng pagbayad ng kahihiyan. Para sa Council ng mga Tiduray, ang pagbayad ng kahihiyan ay mas mabilis na maresolba ang kaso at mapanatili ang katahimikan sa tribo. Ngunit, sa pamamaraan na ito ay labag sa ethical teorya. Dahil sa kakulangan ng abilidad na makamit ang hustisya at suporta, walang magawa ang pamilya na piliin ang kaligtasan para sa pang-araw-araw na buhay. Sa level ng kanilang pamumuhay, ang hustisya ay magastos at mabagal, kaya ang pagbabayad sa kanila ang pinakamalapit na solusyon upang manahimik ang biktima. Si Miss Cara David ay isang mahusay na mamamahayag. Mahalaga sa isang dokumentaryo ang unahin ang kapakanan ng biktima. Alam niya ang limitasyon kung saan niya ititigil ang pagtatanong tungkol sa isang sensitibong paksa at makiramdam sa bigat ng damdamin na dinadala ng bawat miyembro at pamilya. Dahil sa kultura ng mga Tiduray, paulit-ulit na krimen ang ginawa ng mga salarin sa mga babaeng walang laban dahil ang mga biktima ay mga bata at isang babaeng may problema sa kanyang pag-iisip. Naging accurate ang kwento hindi lamang dahil sa pagkukwento ni Cara David,
kundi dahil ipinakita ang point of view ng mga biktima, lokal na mga lider ng tribo at ang mga miyembro ng komunidad para ipaalam sa mga manonood kung gaano kapait ang katotohanan na dinanas ng mga biktima para sa katahimikan na pinagpilitan at hindi nila kagustuhan. Nailahad sa dokumentaryo na bago dumaan sa mga otoridad ang ganitong mga kaso, ay dumadaan ito sa mga lider na kung saan inarego nila ito sa pagitan ng perpetrator at sa pamilya ng biktima upang maresolbahan ito agad. Salungat man ito sa karapatan ng mga kababaihan, kinakailangan pa rin respetuhin ang kulturang sinusunod ng mga biktima dahil masyadong sensitibo ito sa kanilang komunidad. Gayunpaman, importante na manatiling confidential ang totoong pagkatao ng mga biktima para sa kanilang proteksyon. Isa sa mga pinakatungkulin ng media ay protektahan ang impormasyon dahil mananatiling etikal ang katotohanan, lalo na sa mga ganitong level ng sensibilidad para ilahad ito sa publiko. Kahit maingat at puno ng malasakit ang pagkakagawa ng kapalit ng katahimikan, may ilang etikal na konsiderasyon na hindi ganap na naobserbahan. Mga bagay na kahit hindi sinasadya ay mahalagang mapansin. Una, ang emotional impact sa biktima. Gaya ng nanay ng 2 bata na bigla na lang naluha sa gitna ng interview, sa halip na ituloy, pinili ni Cara David na itigil ang panayam bilang respeto sa nararamdaman ng ina. Isa ito sa pagpapakita ng malasakit, pero malinaw rin na ang pagbabalik sa ganitong trauma ay may dalang bigat sa mental health ng mga biktima. Pangalawa, ang issue sa informed consent. Si Dolores na may mental condition ay maaaring hindi ganap na nakaintindi sa epekto ng pagsali sa dokumentaryo. Ayon sa ethical guidelines, kailangan ng extra ingat kapag ang kalahok ay vulnerable. Pangatlo, kahit may blurring at voice distortion, hindi pa rin sapat sa ganitong maliit na komunidad. Dahil sa mga detalye tulad ng kultura at lugar, maaaring matukoy pa rin ang pagkakakilanlan. Sa kabuuan, kahit mabuti ang layunin, ang kakulangan sa consent, trauma sensitivity at privacy protection ay maaaring magdulot ng dagdag na sakit sa mga biktima. Isang bagay na kailangang pag-ingatan pa lalo sa ethical reporting. Sa kabila ng lahat, masasabi naming ethical pa rin ang dokumentaryong Kapalit ng Katahimikan. Sa isang napakabigat na paksa, rape, trauma at banggaan ng kultura at batas, na-handle ito ni Cara David ng may taus-pusong paggalang. Hindi siya basta nag-ulat, pinakita niya na bilang mamamahayag, mahalagang marunong tumigil sa tamang panahon. Nang nakita niyang nahihirapan ng ina ng mga biktima, pinili niyang huwag ipilit. Pinairal niya hindi lang ang propesyon, kundi ang pagkatao, isang uri ng malasakit na bihirang makita sa media. Ipinakita rin ng dokumentaryo ang dalawang mukha ng katotohanan, ang legal na pananaw at ang paniniwala ng mga Teduray. Hindi ito basta paglabag sa karapatan kung hindi kwento kung paano mahirap abutin ang hustisya kapag mismong kultura ang kalaban. Totoo, may mga kakulangan tulad ng issue ng consent kay Dolores at ang privacy risk sa maliit na komunidad. Pero hindi nito nabura ang core message ng dokumentaryo, ang pagbibigay ng boses sa mga matagal nang pinatahimik. Sa huli, naging ethical ito dahil higit pa ito sa kwento. It is a call for justice. Isang paalala na ang tunay na malasakit ay hindi lang pagsasalita, kundi ang paninindigan para sa mga hindi marinig. Nakakagulat at masakit malaman na sa panahon ngayon, may mga kaso pa rin ng panggagahasa na hinahayaan na lang dahil sa tradisyon. Lalo na sa mga liblib na lugar. Bilang mga estudyante ng FEU, dapat dala natin ang mantrang, may alam, may pakialam. Responsibilidad nating magsalita ng may malasakit, lalo na kung may karapatang niyuyurakan. Ang dokumentaryong ito ang nagpapaalala sa atin na mahalaga ang pag-unawa sa iba't ibang muka ng sitwasyon. Hindi sapat na basta magkwento, kailangan nating ilapit ang katotohanan sa mas maraming tao para sila mismo ang makaalala ng kanilang karapatan. Sa media ethics, ito ang aral. Ang katotohanan ay hindi dapat pinapatahimik. Hindi ito natatapos sa isang ulat.
tuloy-tuloy itong panawagan para sa pagkilala at hustisya. Sabi nga, walang tunay na kapalit na katahimikan kung ito'y bunga ng trauma, takot at kawalan ng hustisya. Kaya ngayon, ang tanong, ilang buhay pa kaya ang binabayaran kapalit ng katahimikan? Bilang kabataan, bilang mamamahayag at bilang tao, tumindig tayo sa katotohanan at higit sa lahat, pakinggan natin ang mga matagal nang pinatahimik.